Nang makalabas ako sa kulungan, ang mga kapwa ko bilanggo ay tuwang-tuwa. Halos magdiwang na sila sa pag-alis ko. Dahil lang sa iniligtas ko ang isang babae 5 taon na ang nakalipas, pero wala man lang siyang pasasalamat. Sa halip, pinagbintangan pa niya ako ng mali para protektahan ang tunay na salarin. Ay dainmanda niya ako sa korte, para masentensyahan ako ng 75 taon. Inakala niyang isa lang akong walang kwenta. Kahit na makalaya ako, habang buhay na lang akong magiging miserable. At hindi na muling magtatagpo ang aming landas. Pero ang hindi niya alam, kinabukasan matapos makulong ang orihinal na may-ari ng katawan, dumating ang kaluluwa ko sa katawang ito. Kaya nanatili ako sa kulungan ng 5 taon. Nang sa wakas ay dumating na ang araw ng paglaya ko. Ang mga kapwa ko bilanggo sa kulungan ay tuwang-tuwa. Halos magdiwang na sila sa pag-alis ko. Nang makita ito, hinawakan ko ang aking ilong. Ang presensya ko ba ay nag-iwan sa kanila ng ganoon kalaking trauma. Habang papalabas ako ng gate ng kulungan, mula sa isang Mercedes-Benz business van, lumabas ang isang bata at magandang babae. Pinaningkitan ko siya ng mata at sinuri mula ulo hanggang paa. Ang babaeng ito ay sobrang ganda. Hello Ginoong Lin. Hindi pinansin ng babae ang mapaglaro kong tingin. Sa halip ay kalmadong tumayo siya sa aking harapan. At kusa niyang inilahad ang kanyang kamay. Ako si Shenro Oxy. Ikinagagalak kitang makilala, Miss. Sigurado ka bang magkakilala tayo? Tinitigan ko ang magandang mukha ni Shenro Oxy. Hindi ko inilahad ang aking kamay. Lin Feng 22 taong gulang. Kilala bilang demonyo ng Chanyu Prison. Ang dating Forbes. Gusto ng pinakamayamang tao sa Sia Country na ipakasal sa iyo ang anak niya. Para ipamana sa iyo ang lahat ng kanyang yaman. Pero tinanggihan mo dahil pandak at maliit daw ang dibdib ng anak niya. Sinabi mo pa na ang 2 banga niya sa bahay ay hindi sapat para sa iyo. Ang hari ng mga asasin sa buong mundo. Dahil lang sa pagsulyap sa iyo sa gitna ng maraming tao. Sinampal mo siya kaya tumalsik. Muntik na siyang mamatay noon din. Kalmado ang pananalita ni Shenro Oxy. Walang mali sa bawat salitang binibigkas niya. Kung hindi lang ako lubos na nagtitiwala sa aking intelligence network, hindi ako makapaniwalang iisang tao ka lang bago at pagkatapos mong makulong. Ang ganito kadetalyadong pag-iimbestiga mo sa akin. Kung hindi mo ako mabibigyan ng kasiyasyang sagot, alamang ay dito ka na mamamatay. Pinaningkitan ko ang aking mga mata, at malamig na tinitigan si Shenro Oxy. Hindi ako naniniwala, naiimbestigahan ako ng isang tao dahil lang sa kuryosidad. Galing ako sa pamilya Shen ng Yanjing. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang partnership. Ang tanging naramdaman ni Shenro Oxy ay tinititigan siya ng isang nagising na hari ng demonyo. Ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi man lang nabawasan ang ngiti sa kanyang mukha. Ang pamilya Shen ng Yanjing, isa sa pinakamalaking pamilya sa Sia Country. Isang impormasyon mula sa Chanyu ang biglang pumasok sa isip ko. Narinig ko na bilang binibini ng pamilya Shen. Tinagurian kang bagong henerasyong reyna sa mundo ng negosyo sa Sia Country. Talagang maraming alam si Mr. Lin. Bahagyang tumango si Shenro Oxy. Kung masasagot mo ang isang katanungan sa isip ko, maaari kong pag-isipang makipagtulungan sa'yo. Anong katanungan? Agad na nagtanong si Shenro Oxy. Kung bakit ako nakulong sa Chanyu. Sumagi sa isip ko ang masamang mukha ni Zhao Yaqi. Kumislap ang lamig sa aking mga mata. At sa huli ay nakulong ng walang kasalanan. Gusto ko ring malaman ang dahilan niyan. Mapait na ngumiti si Shenro Oxy. Ang Chanyu ang pinakamisteryosong kulungan sa Sia Country. At ayon sa impormasyong hawak ko, walang kwenta ang background ni na Sun Hao at Zhao Yaqi. Huwag nang sabihing ay pakulong ka sa misteryosong Chanyu. Hindi man lang nila alam kung anong lugar ang Chanyu. Kung ganoon ay kalimutan na natin ang partnership. Nang marinig ko iyon ay agad akong nawalan ng ganang makipag-usap. Mr. Lin, kung hindi matuloy ang partnership, pwede naman tayong maging magkaibigan. Bahagyang ngumiti si Shenro Oxy. Naaalala kong nasa Jiangzhou City ang bahay mo. Sakto papunta rin ako sa Jiangzhou City. Kung ayos lang sa iyo, pwede kang sumabay sa private jet ko. Dahil ikaw na rin ang nagyaya. Hindi na ako tatanggi. Ngumisi ako nang may panunukso. Pagkalipas ng 4 na oras, lumapag ang private jet ni Shenro Oxy sa Jiangzhou Airport. Sa loob ng kwarto sa cabin ng private jet, nakahiga ako sa malambot na kama. Habang inaamoy ang mga kumot, ang halimuyak ni Shenro Oxy na nagpapainit ng dugo. Nag-inat ako ng masarap sa pakiramdam. Bago tamad na bumangon, maganda ang kama. Sayang lang at wala ka sa tabi ko. Pumunta ako sa cabin sa labas ng kwarto. Sabi ko na may halong panunukso. Kaya hindi ka patapos sa pag-iimbestiga sa akin. Miss masyado siyang mayabang. Isang babaeng may buhok na hanggang tenga ang biglang tumayo. Medyo naiinis. Siya ang assistant ni Shenro Oxy, na nagngangalang Lin Xiaowan. Isang taong kayang maging hari sa Chanyu. May karapatang maging mayabang. Pinanood ni Shenro Oxy ang likod ko habang papalayo.
Kumislap ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. Naniniwala akong hindi magtatagal. Ang Sia Kingdom at maging ang buong mundo ay mayayanig dahil sa paglaya niya sa kulungan. Umaasa rin akong magagawa niya ang bagay na iyon. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Lin Xiaowan. Habang pinapanood akong dumiretso palabas ng pinto ng cabin. Sa labas ng cabin sa jet bridge sa likurang bahagi ng private jet. Ang nagpakulong sa akin, si Zhao Yaqi na ngayon ay isa ng sikat na influencer. Kasama ang kanyang assistant at mga bodyguard, ay naglalakad mula sa jet bridge papunta sa airport hall. Kailan kaya ako magkakaroon ng private jet? Nang papalabas na si Zhao Yaqi sa jet bridge. Kitang-kita ang paghanga sa kanyang mukha, habang naiinggit na nakatingin sa private jet ni Shenra Oxy. At sakto namang nakita niya akong bumababa mula sa private jet, dahil naharangan ng kanyang paningin. Tagiliran lang ng mukha ko ang nakita niya. Medyo pamilyar ang taong iyon. Bahagyang natigilan si Zhao Yaqi. Agad na sumagi sa isip niya ang imahe ko. Wala siyang naramdamang kahit kititing na pagsisisi. Sa halip ay pandidiri pa ang kanyang naramdaman. Ang pakiramdam ay parang noong 5 taon na ang nakalipas matapos ko siyang iligtas. Nang matuklasan niyang hubad siya sa harapan ko, hindi na malayang inayos ni Zhao Yaqi ang kanyang damit. Lihim siyang napamura sa kanyang isip. Paanong nakita ng isang manyak ang katawan ko? Para talagang may uod na gumagapang sa katawan ko. Imposibleng siya ang nakakadiring manyak na iyon. Sinabi ni Sun Hao, na pagkatapos niyang makulong ay wala ng impormasyong mahanap tungkol sa kanya. Malamang ay nagpakamatay na siya sa kulungan. Kahit pa hindi siya namatay, paglabas niya ng kulungan sa laylayan lang ng lipunan siya mapupunta. HMPH, paano siya makakasakay sa isang private plane? Umiling siya na may halong pangungutya. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Kasabay nito, nakita rin ni Lin Xiaowan si Zhao Yaqi. Biglang nag-iba ang mukha niya. Agad niyang sinabi kay Shenra Oxy, "Miss, ang babaeng iyan ang nagdiin kay Ginoong Lin para makulong 5 taon na ang nakalipas." Si Zhao Yaqi, mukhang hindi na rin ito mapapalampas ng langit, at sadya silang pinagtagpo ngayong araw. Katapusan na ng buhay niya. Si Shenra Oxy, kalmado niyang pinagmasdan ang papalayong likod ni Zhao Yaqi. Walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Naramdaman ko kanina ang titig mula sa gilid ko. Pero hindi ko alam na si Zhao Yaqi pala iyon. Diretso lang akong naglakad papunta sa airport hall. Nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Tawag mula sa nanay kong si Suching. Nakatayo si Suching malapit sa kaliwang labasan ng airport hall. Balis ang hinahanap sa gitna ng mga tao ang kanyang anak. Sa kasalukuyan ay may sarili siyang klinika. Hindi maliit ang kanyang kita para sa isang ordinaryong tao. Pero sa nakalipas na 5 taon, namuhay siyang matipid. Dahil 5 taon na ang nakalipas. Hindi lang ako basta naakusahan at nakulong ng walang kasalanan. Idinikta pa ng korte, na kailangan kong bayaran ng biktima na si Zhao Yaqi para sa pinsalang moral. At bayaran ng gastusang medikal ni Sun Hao na malubha ang pinsala. Umabot sa mahigit 1 milyon ang kabuuan. Noong panahong iyon, walang ganoong kalaking pera si Suching. Karamihan dito ay inutang lang sa mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Hindi pa rin ako nahihintay ni Suching. Pero bigla niyang nakita, si Zhao Yaqi na papalabas mula sa airport lobby. Napakaganda ni Zhao Yaqi. Lahat ng suot niya ay mga mamahaling brand. Kung ikukumpara sa simpleng pananamit ni Suching, kitang-kita ang pagkakaiba nilang dalawa. At sa isang tingin lang, natanong ko agad ang nanay kong si Suching sa unahan ng mga tao. Agad akong nakaramdam ng pananabik at saya. Sa sandaling iyon, nakita ng bodyguard ni Zhao Yaqi na nakatayo lang si Suching at hindi tumatabi. Kaya galit siyang nagmura. "Gusto mo bang mamatay?" Akmang itutulak na niya si Suching. Tuwang-tuwa pa ako sa muling pagkikita namin ng aking ina. Pero bigla kong nakitang may gustong manakit sa kanya. Kaya naman galit akong sumigaw. "Tigil." Agad kong hinawakan ang pulso ng bodyguard na iyon. "Gago. Bakit ka nangingialam sa ginagawa ko?" Nagulat muna ang bodyguard sa biglaang pangyayari. Pagkatapos ay nagalit ng husto. At akmang sisipain ako para patalsikin. Pero mas mabilis ako sa kanya. Bigla kong hinigpitan ang hawak sa kanang kamay niya. Kasabay ng isang lagutok, nabali ang pulso ng bodyguard. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Humakbang ako papalapit. Tinapakan ko ang dibdib niya para hindi siya makagalaw. Nang makita ito ng pangalawang bodyguard, agad siyang sumugod para tumulong. At malakas akong sinuntok. Agad kong iniunat ang aking kaliwang palad. Matatag na nasangga ang kanyang kamao. Ang kamao ng bodyguard ay parang tumama sa isang bakal na plato. Agad na nabali ang buto ng daliri niya. At napasigaw ito sa sakit. "Xiaofeng, huwag kang kikilos." Sa sandaling iyon, tila natauhan si Suching. At dali-daling nagsalita para pigilan ako. Sabay nito, natauhan din si Zhao Yaqi mula sa pagkabigla. Nakilala niya kaming mag-ina. May di makapaniwalang itsura sa kanyang mukha. Hindi ko inakalang buhay ka pa pala. Nang marinig ko iyon ay saka ko lang napansin si Zhao Yaqi sa di kalayuan. Sa isang iglap ang mga negatibong emosyon ay parang alon na umapaw sa aking puso. "Subukan mo pa akong titigan ng ganyang nakakadiring tingin. Dudukutin ko ang mga mata mo." Nakita ni Zhao Yaqi na masama ang titig ko sa kanya. At pasiga siyang nagsalita. "Ang ako 5 taon na ang nakalipas ay patay na. Zhao Yaqi, sa araw na ito,
Naghintay ako ng 75 taon. Anong gusto mong gawin? Binabalaan kita. Subukan mo lang akong galawin kahit isang daliri. Ibubulok kita sa kulungan. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Yaqi. Pilit siyang nagpakatatag kahit takot. Nang marinig ang babala ni Zhao Yaqi, biglang natauhan si Su Qing. Dali-dali siyang humakbang pasulong. Hinawakan ang braso ko para pigilan ako. Xiao Feng, huwag kang padalos-dalos. Hindi natin sila kaya, ma. Huwag kang mag-alala. Walang sino man ang makakapanakit sa atin ngayon. Sinubukan kong magsalita para mapanatag ang aking ina. Huli na sinaktan niya ang bodyguard ko. Kailangan niyang pagbayaran ito. Malamig na pinutol ni Zhao Yaqi ang sasabihin ko. Kampante siya na sa isang tawag lang. Maipapakulong niya akong muli. Nang marinig ito ni Su Qing, mas lalong tumindi ang takot sa kanyang mukha. Hindi niya alam. Hindi na ako ang hamak at duwag na binata 5 taon na ang nakalipas. Kundi isang nilalang na kinatatakutan at iginagalang sa buong tiyanyo ngayon. Pinrotektahan niya ako sa harap ko na parang inahing manok na nagbabantay sa sisiw. Balis at takot siyang humingi ng paumanhin kay Zhao Yaqi. Patawad, Miss Zhao. Hindi po iyon sinasadya ni Lin Feng. Sana po ay mapatawad niyo na siya. Nang makita ang natatarantang itsura ni Su Qing, para siyang nakarinig ng isang walang kwentang biro si Zhao Yaqi. Ang uuyam siyang tumawa. 5 taon na ang nakalipas, tinangka akong bastyusin ng anak mo. Lumuhad ka't nagmakaawa sa akin na patawarin siya. Ngayon sinaktan ng anak mo ang bodyguard ko. Tapos ang lakas ng loob niyang titigan ako ng ganyan. At gusto mong patawarin ko siya. Nang marinig iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ko. Habang nasa tiyanyo ako, nagpaimbestiga ako sa mga detalye ng kasong isinampas sa akin 5 taon na ang nakalipas. Pero hindi ko alam na lumuhad at nagmakaawa pala ang nanay ko kay Zhao Yaqi. Nay, matapos ang saglit na pagkatulala, nakita kong namutla ang aking ina. At halos hindi makatayo ng tuwid. Agad ko siyang ainal-alayan. Sa kabilang banda, inakala ni Zhao Yaqi na hawak na niya ako sa leeg. Kaya lalo pa siyang naging arogante. Hoy manyak, hindi ba't gusto ng nanay mo na palagpasin kita? Lumuhad kayong mag-ina ngayon at sampelan ang sarili nyo ng 10 beses. At humingi ng tawad sa akin. At ay pangako nyo na ititikom nyo na ang bibig nyo simula ngayon. Baka sakali kong pag-isipan na patawarin kayo. Isang malakas na sampal ang isinagot kay Zhao Yaqi. Agad na namula at namaga ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Feng, natigilan si Su Qing. Hindi niya inasahan na hindi pa rin ako makakapagpigil. At sasampalin si Zhao Yaqi. Lalong hindi ito inasahan ni Zhao Yaqi. Para siyang pasang naapakan ng buntot. At tuluyan nang nagwala, naglakas loob kang saktan ako. Kaya sinampal ko siya ulit. Ang sampal na iyon ay direktang nagpatomba kay Zhao Yaqi sa sahig. Humakbang ako palapit, tinapakan ko ang mukha ni Zhao Yaqi. At malamig na sinabi, humingi ka agad ng tawad sa nanay ko. Pagkabitaw ko ng mga salitang iyon, biglang sumabog ang hangarin kong pumatay. Para akong isang sandatang uhaw sa dugo. Naramdaman ng lahat sa paligid ang matinding takot. Agad naramdaman ni Zhao Yaqi na parating na si kamatayan. Hindi niya napigil ang manginig ang katawan. Tita, patawad po, nagkamali ako. Pakiusap po, wag mo akong patayin. Zhao Yaqi, interes pa lang iyan para sa kasalanan mo. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Babalikan kita sa lalong madaling panahon. Lahat ng taong may kinalaman sa kasong iyon. Walang sino man ang makakatakas. Tuluyan ng natulala sa takot si Zhao Yaqi. Naging blanko ang kanyang isipan. Para siyang isang sisiw na tumutukan ng bigas. Walang tigil sa pagtango. Hindi na ako nagsayang ng laway. Binitiwan ko si Zhao Yaqi na halos maihina sa takot. Ainal-alayan ko ang nanay kong si Su Qing paalis. Ang assistant ni Zhao Yaqi, makeup artist at mga bodyguard ay nakatayo lang sa gilid na parang mga poste. Hanggang sa nakalayo na kami ni Su Qing. Nagmadali silang lumapit para tulungan si Zhao Yaqi. Hinayaan lang ni Zhao Yaqi na tulungan siyang tumayo ng bodyguard. Para siyang nananaginip lang. Kitang-kita pa rin ang gulat sa kanyang mukha. Miss Zhao, ayos ka lang ba? Nang makita ito ng isang bodyguard, hindi niya napigil ang magtanong. Tumingin lang ng blanko si Zhao Yaqi sa bodyguard. Sa kanya naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mukha. Napasigaw siya. Bagbog, sarado na ako ng ganito. Sa tingin mo ba ayos lang ako? Kayong dalawang inutil. Hindi nyo man lang kaya ang isang many akis. Para saan pat binabayaran ko kayo? Miss Zhao, hindi sa inutil kami. Masyado lang talagang magaling makipaglaban ang lalaking iyon. Sinuntok ko ang kamay niya. Diretsyong nabali ang buto ng kamay ko. Ano naman kung magaling siyang makipaglaban? Ito ay isang lipunang may batas. Pabubulukan ko siya sa kulungan habang buhay. Hinding-hindi na siya makakalabas. Hindi niya talaga pinansin ang sinabi ni Lin Feng. Sa halip ay puno ng galit at gustong maghiganti. Sa di kalayuan, narinig ni Su Qing ang nagwawalang sigaw ni Zhao Yaqi. Nagbago ang kanyang mukha, at nag-aalalang nagtanong, Xiao Feng, sinaktan mo siya. Paano kung tumawag sila ng pulis para arestuhin ka? Nay, huwag po kayong mag-alala. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking ina na puno ng malamig na pawis. At humakbang pasulong. 5 taon na ang nakalipas. Si Lin Feng ng mundong ito ay ikinulong ng walang kasalanan. Si Zhao Yaqi lang ang punot dulo nito.
Ang susi ay ang paggamit ni Sun Hao sa koneksyon ng pamilyang Sun upang magtanim ng ebidensya at manirang puri. Susunod, ipapaunawa ko kina Zhao Yaqi at Sun Hao kung gaano katawa-tawa ang pag-aakala nilang lahat ay makukuha sa yaman at koneksyon. Napakakatawa-tawa, sisirain ko ang pagkatao ng dalawang hayop na ito. Hahayaan ko silang tuluyang mawalan ng pag-asa. Pagdating ni Zhao Yaqi sa underground parking ng airport, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Sun Hao. Humahagulgol na sinabi niya, "Mahal, binugbog ako sa airport." Binugbog ka? Sino ang may lakas ng loob na gawin iyan? Sa kabilang linya, nang matanggap ni Sun Hao ang tawag ni Zhao Yaqi, agad siyang nagalit ng husto. Si Lin Feng yung gagawang iyon. Paglabas ko pa lang ng airport nakasalubong ko na siya. Puno ng puot ang mukha ni Zhao Yaqi. Alaya na si Lin Feng. Nang marinig ni Sun Hao ang pangalan ni Lin Feng, saglit siyang natigilan. Tapos ay may naramdaman siyang mali. Teka, nakalaya na yung gagawang yun. Paano kanya nagawang saktan? At saka may kasama kang dalawang bodyguard. Hindi ka ba nila prinotektahan? Mahal, baka natuto ng martial arts si Lin Feng sa kulungan. Naging napakayabang niya, sabi ni Zhao Yaqi habang nagngingit-ngit sa galit. Bukod sa hindi siya kinaya ng dalawa kong bodyguard, noong sinasaktan niya ako, hindi man lang sila hamarang, ni hindi man lang sila kumibo. Nakakainis talaga, malala ba ang tama mo? Nag-aalalang tanong ni Sun Hao. Yung gagawang si Lin Feng. Sinampal ako ng 2 beses. At sinabunutan pa niya ako. Habang hawak ang ulo ko, pinayuko niya ako sa hakluban niyang ina. Sumbong ni Zhao Yaqi habang umiiyak. Biglang kumirat ang kanyang noo. Namamaga ang mukha ko. Ay sugat din ang noo ko. Kailangan mo akong ipaghiganti. Gusto kong pagbayarin siya. Hindi ko na nga siya pinapatay sa kulungan. Naging mabait na ako sa kanya. Kalalabas lang niya, naglakas loob pa siyang saktan ka. Talagang hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Pupuntahan ko siya ngayon kasama ang mga tauhan ko. Kailangang baliin ang mga binti ng asong yun. Samantala, sa labas ng VIP exit ng airport, may 3 taong nakatayo. Miss, ang pamilya Zhou ay nasa labas ng daanan. Narito po ba sila para sunduin kayo? Mula sa malayo, natanong ni Lin Xiaowan ang 3 tao sa exit, isang matanda, nasa katanghali ang gulang, at isang bata. Hindi niya napigil ang magtanong. Ang pamilya Zhou na tinutukoy niya, ang pinakamalaking angkan sa probinsya ng Jiangnan. Si Lolo Zhou ay magiging isang makapangyarihang pinuno sa Jiangnan. Ngunit 10 taon na ang nakalipas nang maranasan nila ang isang malaking trahedya. Dahil dito ay labis na naapektuhan ang pamilyang Zhou. Ngunit kahit na ganoon, ang pamilyang Zhou ay nanatiling hindi maabot, matatag na kabilang sa mga nangunguna sa Jiangnan. Hindi, dahan-daang umiling si Shen Roxy. Biglaan lang ang pagpunta niya sa Jiangzhou. At wala siyang sinabihan kahit sino. Makalipas ang 1 minuto, dumating si Shen Roxy sa bakana ng pasilyo. Ngumiti siya at binati si Lolo Zhou na nasa gitna ng 3. Lolo Zhou, Roxy, bakit ka napunta sa Jiangzhou? Lolo Zhou, may kailangan lang akong asikasuhin sa Jiangzhou. Casual na sagot ni Shen Roxy. Pagkatapos ay nagtanong siya kahit alam na ang sagot. Nagtataka lang ako, sino ang taong dahilan para personal kang sumalubong sa airport? Para sunduin ang isang batang kaibigan. Malabong sagot ni Lolo Zhou. Si Lin Feng po ang tinutukoy ninyo, di ba? Nakangiting tanong ni Shen Roxy. Paano mo nalaman? Bahagyang nagulat si Lolo Zhou. Sumakay siya sa pribado kong eroplano papuntang Jiangzhou. Sabi ni Shen Roxy. Ganoon pala. Kumislap ang mga mata ni Lolo Zhou. Inakala niyang malapit ang relasyon ni Shen Roxy at Lin Feng. Dali-dali siyang nagsalita. Roxy, ang totoo ay tagapagligtas ko ang batang kaibigan na iyon. Iniligtas niya ang buhay ko sa Chanyu. Sa likod ni Lolo Zhou, ang lalaking nasa katanghali ang gulang na namumuno sa Zhou Group, at ang batang maestro ng pamilyang Zhou sa tabi niya ay narinig iyon. Pareho silang labis na nabigla, kahit na narinig na nila mula kay Lolo Zhou, na ang binatang nagngangalang Lin Feng ay may pambihirang galing. Pero hindi nila inasahan, na ganoon pala kalupit si Lin Feng. Para personal siyang sunduin ni Shen Roxy paglabas ng kulungan, at dinala sa Jiangzhou gamit ang pribadong eroplano. Tandaan ninyo, kahit noong rurok ng kasikatan ng pamilya Zhou, ang buong pamilya Zhou, maliban kay Lolo Zhou na nasa kanyang peak noon, ang iba ay wala man lang karapatang tumapak sa mansyon ng mga Shen. Roxy, dahil sumakay ang batang amo sa pribadong eroplano mo, bakit hindi ko siya nakita? Nagmamadali si Lin Feng na makapiling ang kanyang ina, kaya nauna na siyang bumaba ng eroplano. Sa ordinaryong exit siya dumaan. Paliwanag ni Shen Roxy. Talagang ulyanin na ako. Akalain mong sa VIP lane lang ako nag-abang. Dismayadong tinapak ni Lolo Zhou ang kanyang noo. Salamat sa balita, Roxy. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauuna na ako. Pagkasabi niyon, nagmamadaling umalis si Lolo Zhou. Kasama nina Zhou Jianming at Zhou Mingshen. Nilisan ang lugar. Kinagabihan, umuwi kami ng nanay kong si Suching sa bahay. Ang bahay namin ay nasa hangganan ng lungsod at probinsya sa hilagang kanluran ng Jiangzhou. Klinika ang unang palapag, at sa itaas naman ang aming tirahan.
Pagka-uwi, binalak kong maligo muna. Sakto namang, may isang business van na huminto sa tapat ng klinika. Sa loob ng sasakyan ay balak tawagan ni Joya si Sun Hao. Pero bago pa man niya, mapindot ang tawag, may nakita siyang convoy ng mga sasakyan sa harap. Bumaba si Sun Hao kasama ang mahigit 30 tauhan. Lahat ng mga lalaking iyon ay armado. Mahal ko, nang makita ito ni Zhao Yaqi, lumapit siyang mukhang kawawa at api. At biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Sa wakas ay dumating ka rin. Binugbog ako ng husto ng basurang si Lin Feng na iyon. Kawawa naman ang baby ko. Nang makita ni Sun Hao ang kalunos-lunos na kalagayan ni Zhao Yaqi, sumabog ang matinding galit sa kanyang puso. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at galit na sumigaw. Wasakin niyo ang pinto ng klinika. Ngayon ay sisiguraduhin kong pagbabayaran ko si Lin Feng. Masusunod yung Master Sun. Agad na tumalima ang pinuno ng mga tauhan. Kinuha niya ang hawak na pamalo mula sa isa sa kanyang mga tauhan. Malakas itong inihampas sa glass door ng klinika. Agad na nagkadurog-durog ang salamin ng pinto ng klinika. Wasakin niyo ang lahat ng gamit dito. Pagkatapos ay kaladkarin niyo pababa ang basurang iyan. Kapag nang ahas ang lumaban, diretsyo niyo siyang lumpuhin. Susunod yung Master Sun. Naghati sa dalawang grupo ang mga tauhan. Ang isang grupo ay nagsimulang magwala at manairos sa loob ng klinika sa unang palapag. Habang ang pinuno naman ay isinama ang iba pa para dakpin ako. Pero pagdating nila sa tapat ng hagdan, nakita nila akong nakatayo sa may hagdanan. Dahil dito ay natigilan ang pinuno at ang kanyang mga kasama. Sabay-sabay silang napatigil sa paglakad. Lin Feng, akala ko ba napakagaling mong makipaglaban? Sige, subukan mong lumaban ngayon. Tingnan natin kung ilang tao ang kaya mong tapatan ngayon. Lin Feng, kung matalino ka ay bumaba ka na lang dyan at tanggapin ang kamatayan mo. Para hindi na kami mapagod pa sa paghuli sa iyo. Baliin niyo ang mga binti ng asong iyan. Luhurin niyo siya at pagmukhain siyang basahan sa harap ni Yaqi para humingi ng tawad. Sumunod sa utos ang pinuno ng mga tauhan. Hahakbang na sana siya paakyat ng hagdan. Binalak ko sanang makipagkainan ng maayos sa nanay ko. Bago ko kayo isa-isang pagbabayaran sa lahat. Pero mukhang kayo na mismo ang naghahanap ng sarili ninyong kamatayan. Malamig akong sumigaw. Ang galaw ko ay naging parang isang mabilis na multo. Sa isang iglap ay nasa harap na ako ng kanilang pinuno. Mas mabuti na rin siguro ito. Para hindi ko na kayo kailangang hanapin pa. Agad kong sinakal ang leeg ng kanilang pinuno. Napakabilis ng aking pagkilos na parang kidlat. Paano itong nangyari? Napuno ng matinding takot ang puso ng kanilang pinuno. Siya ang kilalang si Tiger na tinitingala sa mundo ng mga sindikato. Punong-puno ng lakas. Hindi akalain na wala pala siyang kalaban-laban sa mga kamay ko. Sa sandaling ito, binuhat ko gamit ang isang kamay si Hoge na tumitimbang ng mahigit 180 jin. Ibinaba ko si Hoge. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tauhan sa likod ni Kuya Ho ay nagulat at nagalit. Habang si Kuya Ho naman ay puno ng takot na nakatingin sa akin. Agad siyang kumaway. Sinenyasan ang mga tauhan niya na umatras at huwag gumalaw. Huwag kayong gagalaw. Naramdaman niya sa akin ang isang matinding aura ng pagpatay. Iyon ay isang pakiramdam na tila galing sa impyerno, na nagpalamig sa buong katawan niya. Sabay nito, narinig ni Suchin ang ingay. Tumakbo siya sa may hagdanan. Nang makita ang nangyayari sa ibaba, namutla siya sa takot at sumigaw ng inay. Xiaofeng, ang dami-dami niyo. Inay, huwag kang mag-alala. Hindi ako mapapaano. Lininggan ko si inay at tipid na ngumiti. Puno ng pagpapanatag ang aking mga mata. Sa sandaling iyon, nagising si Sun Hao mula sa pagkabigla. Galit na sumigaw. Ang dami-dami niyo. Takot pa ba kayo sa kanya na mag-isa lang? Sabay-sabay kayong lumusob. Bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Ako ang bahala kapag may nangyari. Nang marinig ang utos ni Sun Hao, nagngit-ngit ang ngipin ni Kuya Ho. Dumukot siya ng patalim sa kanyang bewang. Susubukan niya akong atakihin ng patalikod. Pero bigla ko siyang binitawan. At pagkatapos ay sinipa ko siya sa dibdib. May narinig na malakas na tunog. Malsik si Kuya Ho dahil sa sipa ko. Pagkatapos ay mabilis akong tumalon pababa ng hagdan. Kasabay ng sunod-sunod na malalakas na kalabog. Ang mga tauhan ay tila mga palay na ginagapas. Isa-isang bumagsak sa sahig, sa loob lang ng 30 segundo. Sa loob ng klinik sa unang palapag, sina Sun Hao at Zhao Yaqi na lang ang natitirang nakatayo. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin sina Sun Hao at Zhao Yaqi. Tao pa ba siya? Hindi mapigil ang manginig ang kanilang mga katawan. Ayun namang dalawang walang hiya. Malamig kong sinabi. Diretso akong naglakad papunta kina Sun Hao at Zhao Yaqi. Lin Feng, inaamin ko hindi ko inaasahan na pagkatapos mong mabulok sa kulungan ng 5 taon, ay magiging ganito kakagaling makipaglaban. Kahit natakot si Sun Hao, sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Sinusubukang gamitin ang kapangyarihan para takutin ako. Pero ano ngayon kung magaling kang makipaglaban? Sa mundong ito ang mahalaga ay may kapangyarihan, kapera at impluensya. 5 taon na ang nakalipas na gawa kong baliktarin ng katotohanan para ay pakulong ka. Ngayon sa isang tawag ko lang kaya kitang pabulukin sa kulungan habang buhay. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, lalo siyang lumakas ang loob. Lumuhad ka ngayon sa harapan namin kasama ang nanay mo. Yumuko ka at aminin ang iyong pagkakamali. Bayaran mo ang gastos sa pagpapagamot ng mga tauhan ko.
Dahil sa pinagsamahan natin bilang magkaeskwela noon, palalagpasin ko ang buhay aso mo. Pumunta ako sa harap ni Sun Hao. Ipinatong ko ang palad ko sa ulo niya. Nanigas ang katawan ni Sun Hao. Muling lumitaw ang takot sa kanyang mukha, pero nagtiimbagang pa rin siya at patuloy akong pinagbantaan. Subukan mong galawin ako, ang tatay ko ay si Sun Qiang. Ang pangalawang tito ko ay ang Deputy Chief ng Jiangzhou Police Department. Sa oras na galawin mo ako, sisiguraduhin kong hindi matatahimik ang buong pamilya mo. Sinagot ko siya sa pamamagitan ng gawa. Diretso kong pinilit na paluhudin si Sun Hao sa sahig. Malakas na tumama ang dalawang tuhod niya sa sahig. Nakaramdam siya ng matinding sakit. Puno ng hinanakit at galit ang kanyang mukha. Sinubukan niyang pumalag, pero nalaman niyang hindi siya makagalaw. Para siyang dinadaganan ng isang malaking bundok. Nang makita ito ni Zhao Yaqi, napasigaw siya sa takot. At hindi sinasadyang napatras. Sumalpok siya ng diretso sa pader. Hindi na siya nang ahas na gumawa pa ng kahit anong tunog. Sa labas ng klinika, isang Maybach na may plakang 5 na magkakaparehong numero. Biglang nagpreno ng malakas. Mag-isang pumasok sa klinika ang matandang si Zhou Jiangwoo. Young Master, sinama ko ang anak at apo ko sa airport para sunduin kayo. Pero dahil hindi namin kayo naabutan ay nagmadali kaming pumunta rito. Agad na nagbigay galang at nagpaliwanag sa akin si Zhou Jiangwoo. Kasabay nito ay nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang sitwasyon sa loob. Tansya na niya ang sitwasyon. Tatawagan sana kita mamaya, pero hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang pupunta rito. Noong una ay may 2 akong alas dito sa Jiangnan. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung alin ang gagamitin para durugin ang pamilya Sun. Ngayong si Zhou Jiangwoo na mismo ang lumapit, ibinigay ko na ang pagkakataon sa pamilya Zhou. Salamat po, Young Master. Naintindihan ni Zhou Jiangwoo ang ibig kong ipahiwatig. Tuwang-tuwa ang kanyang puso. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niyang palihim na inilalabas ni Sun Hao ang kanyang cellphone. Agad niyang naintindihan kung ano ang balak nito. Pagkatapos ay kalmado siyang nagsalita kay Sun Hao. Bata, tawagan mo ang mga matatanda sa pamilya mo. Pakilyusin mo ang lahat ng koneksyon nila para iligtas ka. Sino ka ba? Natigilan si Sun Hao. Hindi niya kilala ang matandang bigla na lang sumulpot. Naglakas loob pa itong pautos na tawagan ang pamilya niya. Hindi sumagot si Zhou Jiangwoo. Sa halip ay naglakad siya ng diretso sa hagdanan. Sinabi niya kay Su Qing na nakatayo sa ikalawang palapag na bakas ang kaba sa mukha. Magandang gabi po, Madam Su. Ako po ay dating kasama ni Jilin Feng sa kulungan. Huwag po kayong mag-alala. Ako na ang baalang mag-ayos ng lahat para kay Jilin ngayong gabi. Otomatikong sumagot si Su Qing. Nabawasan ng kaunti ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil nakikita niya na ang matandang nasa ibaba ay may pambihirang aura. Siguradong hindi siya basta-bastang tao. Mukhang kaya niyang protektahan si Lin Feng. Samantala sa kabilang banda, narinig ni Hui Hao na sinabi ni Zhou Jiangwoo na kasama ko siya sa kulungan. Hindi na siya natakot. Sa halip, agad niyang tinawagan ang kanyang ama na si Sun Qiang. Dad, binugbog po kami ni Yaqi. Malubha ba ang mga sugat ninyo? Sino ba ang gumawa niyan sa inyo? Si Lin Feng yung ipinakulong natin 5 taon na ang nakalipas. Yung walang hiya na yun. Sinaktan niya si Yaqi sa airport. Pinilit pa niyang paluhurin si Yaqi sa nanay niya. Nagdala ako ng mga tao para tulungan si Yaqi. Pero lahat sila ay tinambo niya. Mukhang may natutunan siyang martial arts sa kulungan. Naging napakagaling niyang makipaglaban. At may isa pang matandang gago. Sabi niya kasama raw niya sa kulungan. Napakayabang magsalita. Hinahamon pa ang pamilya Sun na gamitin ang lahat ng koneksyon para iligtas ako. May halong pagsisinungaling na sabi ni Sun Hao. Pakausap sa akin yang kasama sa kulungan ng hayop na yan. Nang marinig ni Sun Qiang, agad niyang naalala ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Tumagi sa isip niya ang takot sa mukha ni Lin Feng noon. Ang kanyang kahinaan, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala. Agad na tumingin si Sun Hao kay Zhou Jiangwoo. Gusto kang makausap ng tatay ko. Hindi siya karapat-dapat, walang ganang sinabi ni Zhou Jiangwoo. Puno ng paghamak ang kanyang tono. Ang lakas ng loob mong maliitin ang tatay ko. Nagalit si Sun Hao. Agad niyang inon ang speakerphone. Inabalaan ko kayo, bago ako makarating dyan. Kapag ginalusin niyo ang anak ko, tinitiyak kong magbabayad kayo ng malaki. At saka, hindi na patatahimikin ang mga pamilya ninyo sa Jiangzhou. Nakita ni Sun Hao na hindi kami umiimik ni Zhou Jiangwoo. Akala niya natakot kami. Ngumisi siya at tumayo. Ang yayabang niyo, di ba? Bakit ngayon, ni isang salita wala kayong mailabas? Alam niyo na ang takot ngayon, no? Pakawalan niyo na ako agad. Lumuhad kayo at humingi ng tawad. Baka sakaling mapatawad ko pa kayo. Pinatigil ko ang sinasabi ni Sun Hao sa malamig na boses. Ang tingin ko ay kasing lamig ng yelo na tumatagos sa buto. Bago pa makarating dito ang tatay mo, nakita ni Sun Qiang. Young Master Zhou, Young Master Zhou. Bakit po kayo nandito? Agad na bumati si Sun Qiang. Lalong tumitindi ang kaba sa dibdib niya. Sun Qiang, tinawag ng anak mo ang lolo ko na matandang hakluban. At gusto mo pa raw na kaming mga Zhou. Eh hindi na magkaroon ng kapayapaan sa Jiangzhou mula ngayon. Sabi ni Zhou Mingshan sa matapang na boses. Punong-puno ng galit ang tono niya. Biglang namutla ang mukha ni Sun Qiang. Kahit na nakita na niya sina Zhou Jianming at Zhou Mingshan kanina. At naramdaman niyang may masamang mangyayari. Pero nang marinig niya ang sinabi ni Zhou Mingshan, talagang kinabahan siya ng husto.
Ang pinuno ng pamilya Zhou na si Zhou Jiangwoo. Paano siyang naging kose sa kulungan ni Lin Feng? Alam ni Sun Qiang na malaki ang naging problema ng pamilya Sun. Pero bago pa man siya makapagsalita, nagsalita na ng malamig si Zhou Jianmen. Sun Qiang, hinihintay ka ng lolo ko sa loob. Kailangan pa ba niyang lumabas para lang papasukin ka? Hindi po, Sir Zhou. Papasok na po ako agad. Hindi na nagawa pang panasa ni Sun Qiang ang malamig na pawis sa noo niya. Agad siyang tumakbo papasok sa klinika. Tay, sa wakas at dumating din kayo. Sa loob ng klinika, namamanhid na ang mga binti ni Sun Hao sa pagkakaluhod. Pero bago pa man siya makatayo, biglang sumugod si Sun Qiang sa sobrang galit. Sinipa siya nito sa dibdib. Isang malakas na kalabog. Hindi nakailad si Sun Hao at natamba siya sa sahig. Tumama ang ulo niya sa pader sa likuran niya. Sobrang sakit nito. Sumigaw siya ng may halong lungkot at pagkalito. Tatay. Tay, bakit niyo po ako sinasaktan? Papatayin kita, hayop ka. Sa dami ng pwedeng banggin. Bakit pamilya pa ni Zhou ang kinalaban mo? Gusto mo ba kaming mamatay lahat? Ano po bang ginagawa niyo? Sinalo ni Sun Hao ang ulo niya ng dalawang kamay. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit biglang nagwala ang tatay niya. Titoy yung bilanggong si Lin Feng ang naunang sumugod. Siya ang unang nanakit sa amin. Pinilit pa niya kaming lumuhad sa sahig. Noong sandaling iyon, biglang tumayo si Zhao Yaqi. Tulad ni Sun Hao, hindi rin niya alam ang totoong nangyayari. Gusto sana niyang magpaliwanag. Isang malakas na sampal ang sumagot kay Zhao Yaqi. Tumahimik ka. Ang pamilya Sun namin, mapapahamak dahil sa malas mong babae ka. Magsasalita sana si Sun Hao. Pero napansin niya, ang tingin ni Sun Qiang kay Zhou Jiangwoo, na punong-puno ng takot. Doon niya naintindihan ang lahat. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Noong sandaling iyon, kumunat ang noo ni Zhou Jiangwoo, at nagtanong ng may malalim na boses. Tapos na ba ang palabas niyo? Para namang nakuryente si Sun Qiang sa narinig. Nang inag ang buong katawan niya. Pagkatapos ay bigla siyang lumuhad sa sahig. Walang sabi-sabi. Paulit-ulit siyang yumuko sa harap ni Zhou Jiangwoo at sa akin. Matandang Zhou, Ginoong Lin. Patawad po, hindi ko naturuan ng tama ang anak ko. Masyado akong naging bulag at hindi kayo nakilala. Nagmamakaawa ako, patawarin niyo na po kami. Pagbigyan niyo na po ang pamilya Sun sa pagkakataong ito. Huwag ka munang magmadaling lumuhad. Hindi ba ang tapang mo pa kanina sa telepono? Sabi mo pa nga pagbabayaran mo kami ng amo ko. At gagawin mong impyerno ang buhay ng pamilya namin. Halos maihisa takot si Sun Qiang nang marinig iyon. Binigyan niya ang sarili ng dalawang malakas na sampal. Ginoong Zhou, nagkamali po ako. Nabulagan po ako, hindi ko po dapat kayo pinagsalitaan ng ganun. Pakiusap po, pagpasensyahan niyo na po ako. Patawarin niyo po ako ngayon lang. Matapos gawin ang lahat ng iyon, sinubukan niyang iangat ang kanyang ulo. Tumingin siya ng may takot at kaba kay Zhou Jiangwoo. Naghihintay sa huling hatol. Tawad po, Ginoong Zhou. Kung alam ko lang po na kayo pala iyon. Kahit bigyan niyo pa ako ng 100 beses na lakas ng loob, hindi po ako maglalakas loob na hamanin kayo. Walang tigil sa pagyuko si Sun Qiang. Damyugo na ang kanyang noo sa kaiyuko. Sa gulat ay napaupo ng diretsyo sina Sun Hao at Zhao Yaqi. Sa Jiangzhou at maging sa buong Jiangnan, maraming tao ang may apelyidong Zhou. Pero ang tanging makakapagpatakot ng husto kay Sun Qiang ay iisa lang ang pinakamayamang pamilya, ang pamilyang Zhou. Nagtanong sa akin si Zhou Jiangwoo, "Young master, ako na po ba ang bahala sa susunod?" Pero matandang Zhou, mayroon akong isang ugali. Kapag tinapakan ko ang isang tao, titiyakin kung hindi na sila makakabangon pa. Para wala na silang pagkakataong makabangon pa. Lubos na nataranta si Sun Qiang. Agad siyang nagsalita para magmakaawa. Ginoong Lin, humihingi po ako ng tawad para sa walang kwenta kong anak. Ang pagkawasak ng klinika, babayaran ko po kayo ng 10 milyon. Hindi 100 milyon. O kaya kayo na po ang magsabi ng presyo. Basta't hahayaan nyo lang pong mabuhay ang aming pamilya. Kahit magkano po ay handa kaming ibigay. Hindi ko siya pinansin. Agad na kinuha ni Zhou Jiangwoo ang kanyang telepono. At sinimulang ayusin ang mga susunod na bagay. Ang una niyang tinawagan ay isang dati niyang disipulo. Ang disipulong ito sa nakalipas na 10 taon, ay sunod-sunod na nalampasan ang 2 antas. At ngayon ay isa na sa pinakamakapangyarihang tao sa Jiangnan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Zhou Jiangwoo. Sinabi sa kausap ang tungkol sa paninira ni Sun Hao sa klinika. Sinabi ng kausap na sisiguraduhin niyang hahawakan ng mga pulis ang kaso. At hindi ito palalampasin. Pagkababa ng telepono, agad namang tinawagan ni Zhou Jiangwoo ang isa pa niyang alagad. At tumawag, sinabi sa kausap, na may malalang problema sa tax evasion ang Sun Family Group. At sangkot sa panloloko sa bangko para sa malaking pautang. Agad namang sinabi ng kausap, na ipapadala niya ang bank at tax department para mag-imbestiga. Kapag napatunayan, tiyak na seryosong haharapin ang parusa. Pagkatapos ay ginawa ni Zhou Jiangwoo ang ikatlong tawag. Tinawagan niya ang nasa labas sa loob ng Maybach na si Zhou Jianming, at sa pagkakataong ito ay naguutos na ang kanyang tono. Kapag naayos na ang mga ilegal na problema, gamitin ang lahat ng yaman ng Zhou Group para ay blacklist ang Sun Hao Industrial sa mundo ng negosyo, para tuluyan siyang malugi. Nang matapos ni Zhou Jiangwoo ang tatlong tawag na iyon,
Agad na napalumpasay sa sahig si Sun Qiang. Malinaw sa kanya kung gaano kalakas ang epekto ng tatlong tawag ni Zhou Jiangwoo. Sapat na para tuluyang mawala ang pamilya Sun sa Jiangzhou. Gumuho ang mundo ni Sun Qiang. Pero nang makita niya ako, para siyang nakakita ng huling pag-asa. Kaya galit niyang sinigawan sina Sun Hao at Zhao Yaqi. Mga walang hiya. Isama mo na yang malas mong kasama. At lumuhad para humingi ng tawad kay Ginoong Lin. Nang marinig ni Sun Hao ang sinabi ni Sun Qiang, agad siyang natauhan. Walang pag-aalinlangang lumuhad siya sa akin para magmakaawa. Tawad po Ginoong Lin. Nabulagan po ako. Luluhod po ako sa inyo at aaminin ang aking pagkakamali. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na kami. Nang makita ito ni Zhao Yaqi ay natakot din siya at lumuhad. Ginoong Lin, nagkamali po ako. Hindi ko po sana kayo idiniin. Hindi ko po dapat kayo pinagbuhatan ng kamay. Nakikiusap po ako, patawarin niyo ako ngayon lang. Sa pagharap sa pag-amin ng kasalanan at paghingi ng tawad ni Sun Hao at Zhao Yaqi. Hindi ko sila pinansin. Muli kong sinabi kay Zhou Jianguo. Ginoong Zhou, 5 taon na ang nakalipas. Ipinakulong ako ng demonyong mag-asawang iyon. Lahat ng sangkot sa orihinal na kasong iyon. Walang sino man ang dapat makatakas. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Pinaimbestigahan ko na rin ang orihinal na kaso, 4 na taon na ang nakalipas. Tinitiyak ko na lahat ng sangkot sa krimen ay mapupunta sa kulungan. Nang marinig iyon, tuluyang napalumpasay sa sahig sina Sun Hao at Zhao Yaqi. Para silang dalawang patay na aso. Dati hindi nila sineseryoso ang mga sinabi ni Lin Feng. Sa halip ay napakayabang pa nila. Ginamit ang kapangyarihan at yaman para mangapi. Paulit-ulit na sinasabing pabubulukan si Lin Feng sa kulungan. Pero sa isang iglap, sila at ang pamilyang Sun ay winasak ng kapangyarihan ni Zhou Jianguo. Wala man lang pagkakataong lumaban. Umiti ako at umiling. Bakit ka tinutulungan ni Ginoong Zhou ng ganyan? Hindi napigilan ni Su Qing na itanong ang kanyang agam-agam. Kahit na maliit lang ang klinika niya. Alam din niya, at mas lalo na ang pamilyang Zhou ng Jiangnan. Ang lakas ng tatlong tawag na iyon ni Zhou Jianguo. Iyon ay talagang isang kapangyarihan na kayang magpasya sa buhay at kamatayan ng isang pamilya. Inay, tinulungan ko si Ginoong Zhou sa kulungan. Nagbabayad siya ng utang na loob ngayon. Feng, kapag nagamit na ang utang na loob, wala na iyon. Sa susunod, kailangan mo pa ring maging mas maingat. Huwag kang basta-basta nakikipag-away. Wala lang sa akin ang pagbabayad ng utang na loob ni Zhou Jianguo. Dahil alam kong pumunta si Zhou Jianguo ngayon. Hindi lang para magbayad ng utang na loob. Mayroon pa siyang ibang layunin. Gusto niyang gamitin ang lakas ko para maibalik ang pamilyang Zhou sa kanilang rurok ng tagumpay. Makalipas ang 30 minuto, personal na nagdala ng mga tauhan ng hepe ng pulisya ng Jiangzhou sa klinika. Pagkatapos magbigay galang kay Zhou Jianguo, dinala na nila paalis si Sun Qiang at ang lahat ng mga kasama nito. Napakabilis ng naging pagkilos nila na halos hindi mo mapapansin. Kasabay nito, dumating sa klinika ang mga tao mula sa isang cleaning company para linisin ang lobby sa unang palapag at palitan ang salamin sa main door ng klinika. 1 oras ang lumipas bago natapos ang lahat ng ito. Nang makita ni Su Qing na paakyat na si Zhou Jianguo, agad siyang tumayo para magpasalamat. Ginoong Zhou, maraming salamat po sa tulong ninyo ngayong araw. Walang anuman iyon, Ginang Su. Noong kumakain pa sila ng dumplings, nabanggit na ni Zhou Jianguo na malapit ng gibay ng area kung nasaan ang klinika, kaya hindi na ito pwedeng mag-operate pa doon. Kaya naman nagbigay siya ng 2 suhestyon. Una ay ang ipasok si Su Qing sa trabaho sa isang pribadong ospital sa ilalim ng Zhou Group, at malaya siyang makakapili ng kahit anong departamento o posisyon. Pangalawa ay ang pagpapatayo ng panibagong klinika para kay Su Qing sa syudad. Noong marinig ang mga sinabi ni Zhou Jianguo, automatikong balak sana ni Su Qing na tumanggi. Pero ako na mismo ang pumili ng unang opsyon para kay nanay. Dahil alam ko na mahal ni nanay ang propesyon niya bilang doktor. Noong bata pa siya, nagpupunta pa siya sa malalayong kabundukan para magbigay ng libreng serbisyong medikal. At di hamak na mas madali ang magtrabaho sa ospital kaysa magpatakbo ng sariling klinika. Para mabawasan din ang pagod at asikasuhin ni nanay. Sa takot na baka tumanggi pa rin siya, agad kong iniba ang usapan. Ma, pwede ba tayong pumunta sa bahay ni Tita Shu bukas? Noong nagkaproblema ako, hindi matatawaran ang tulong na ibinigay ni Tita Shu. Dapat lang napuntahan natin siya para magpasalamat. Xiao Feng, may isang bagay na matagal ko nang hindi nasasabi sa iyo. Oras na para malaman mo ang totoo. Iba ang naging sagot ni Su Qing sa tanong ko. Baka sa mukha niya ang halo-halong emosyon. Ma, tungkol ba ito kay Papa? Biglang kumaba ang dibdib ko sa kaba. Gagamitin ko ang intelligence network ng mga preso sa loob ng Celestial Prison. Imbestigahan ang sarili kong ama. Pero wala akong nahanap na kahit ano. Sobra akong nabigla rito. At sa parehong pagkakataon, mas lalo akong naging interesado sa tatay ko sa mundong ito. Hindi. May kinalaman ito sa Tita Shu mo. Sige po, ituloy nyo. Tumango ako bilang senadoryas na ituloy ni Mama ang pagkukwento. Sinabi ko na sa iyo noon. Magkaklase kami sa kolehiyo ng Tita Shu mo. Bago ang graduation namin noong ika-4 na taon. Nagkasakit ng malubha ang nanay niya. Kailangang pumunta sa Donghai para magpagamot.
Tinulungan ko siyang humanap ng doktor. Napagaling ang sakit ng nanay niya. Sobra ang pasasalamat niya dahil doon. Dahil doon ay nagkaroon kami ng isang kasunduan. Anong kasunduan po iyon? Tanong ko dahil sa kuryosidad. Nagkasundo kami na kung sakaling magkaiba ang kasarian ng mga magiging anak namin, ay pagsasamahin namin ang dalawang bata. Iyon ang tinatawag na reto mula pagkabata. May kasunduan kayo sa kasal ng anak ni Tita Shu na si Lin Wanqing. Xiaofeng, noong ipinanganak ka, wala ang tatay mo sa tabi natin. Sinabihan ko ang Tita Shu mo na kanselahin na ang kasunduan sa kasal. Pero dahil sa sobrang pagpapahalaga niya sa usapan, hinding-hindi siya pumayag. Bahagyang napabuntong hininga si Suqing. Dahil wala akong magawa, sinabi ko na lang sa kanya na huwag muna itong banggitin sa inyo ni Wanqing habang bata pa kayo. Hintayin muna nating magkolehiyo kayo bago pag-usapan. 4 na taon na ang nakalipas noong maaksidente ka. Nakapasa si Wanqing sa London College of Fashion. Iyon ang pinakamagaling na paaralan ng fashion sa buong mundo. At noong panahon ng internship niya sa chief designer ng sikat na brand na Armani, naglingkod siya bilang assistant. Pagkatapos niyang mag-aral ay bumalik siya rito sa Guangzhou. Nagtayo siya ng sariling negosyo. Nagtatag siya ng isang kumpanya ng damit. Huminto muna sa pagsasalita si Suqing. May halong pagsisisi sa kanyang boses. Sa totoo lang, malaki na talaga ang agwat ng pamilya natin sa pamilya ng Tita Shu mo. At nangyari pa ang insidente 4 na taon na ang nakakalipas. Hindi ka nakatapos ng kolehiyo. At nakulong ka pa ng 5 taon. Samantalang si Wanqing naman ay parang isang prinsesa sa langit. Masyadong malayo ang agwat ninyong dalawa. Sa ganitong sitwasyon ngayon, kahit na ipilit pa ng Tita Shu mo, hindi natin pwedeng hadlangan ang kinabukasan ni Wanqing. Tumingin sa akin si Suqing. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding pag-asa. Pumunta ka mag-isa sa bahay ng Tita Shu mo bukas. Magpasalamat ka sa lahat ng ginawa niya para sa iyo. Sabay humanap ka ng pagkakataon para sabihin kay Wanqing na kakanselahin na ang kasunduan sa kasal. Sige ang tugon ko habang pilit na mumingiti at tumatango. Base sa aking alaala, kami ni Lin Wanqing sa mundong ito ay matuturing lang na magkababata, pero wala kaming malalim na nararamdaman sa isa't isa. Dahil dito, mas mabuti pang sundin ko muna ang payo ng nanay ko. At titingnan ko na lang kung ano ang susunod na hakbang. Pero ano man ang kahinatnan nito, ibibigay ko kay Lin Wanqing ang lahat ng kanyang nanaisin para makabawi sa pag-aalaga ni Suqing sa aming mag-ina sa loob ng maraming taon. Nang makita ni Suqing na walang tutol ang kanyang anak, nakahinga siya ng maluwag sa kanyang loob. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang matalik niyang kaibigan na si Suqing. Sinabi niyang nakalaya na ako sa kulungan. Pupunta ako roon para bumisita. Matapos ang tawag kay Suqing, dumiretso siya agad sa silid-aralan. At diretsahang nagsalita, nakalaya na si Xiaofeng. Darating siya rito bukas para bumisita sa atin. Samahan mo akong mamili ng lulutuin bukas ng hapon. Kailangan natin siyang asikasuhin ng maayos. Nakalabas na pala siya. Sasamahan kita sa pamimili at pagluluto. Kahit na gusto mo pa siyang tulungan. Wala akong magiging reklamo roon. Pero isa lang ang hiling ko. Kailangang kanselahin ang engagement niya kay Wanqing. Shuwei, anong ibig mong sabihin? Napakalinaw ng gusto kong mangyari. Hindi karapat-dapat si Lin Feng sa anak natin. Galing siya sa kulungan. Paano siya papantay sa ating Wanqing? Shuwei, napakatuso mo talaga. Oo, tuso na kung tuso. Ano ngayon? Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti ng anak natin. Pa, ma, huwag na po kayong mag-away. Sa sandaling iyon, pumasok si Lin Wanqing sa study room at pinatigil ang pagtatalo ng mga magulang niya tungkol sa engagement namin ni Lin Feng. May sarili akong plano. Anong plano? Agad na tumigil sa pag-aaway ang mag-asawang Shuwei at sabay na nagtanong. Hindi ako ang magkukusang bumawi sa engagement. Mabuting bata, Wanqing. Suportado ka ni mama. Nang marinig iyon ni Suqing, agad siyang napangiti sa tuwa. Pero si Shuwei ay napatayo sa sobrang gulat. Wanqing, bakit ang hina rin ng ulo mo gaya ng nanay mo? Isantabi muna natin ang estado ng pamilya natin. Kalalabas lang ni Lin Feng sa kulungan. Isa siyang ex-convict. Saan siya banda magiging karapat-dapat sa iyo? Papa. Dahil alam nyo namang kakalaya lang ni Lin Feng sa kulungan. Naisip nyo ba na ang pagputol sa engagement sa panahong ito ay magiging malaking dagok para sa kanya at napakakalupit na gawain noon? Tanong ni Lin Wanqing. May bakas ng awa sa kanyang mga mata. Ang mga sinabi ni Lin Wanqing ay nagpatikom sa bibig ni Shuwei. Iniligtas noon ni Suqing ang lola. May malaki tayong utang na loob sa kanya. Kahit pa ilang taon na nating tinutulungan sina Suqing at Lin Feng. Pero naging tapat sa prinsipyo ang nanay ko buong buhay niya. Gusto mo bang masira ang dangal niya ngayong matanda na siya? Mawalan ng pinakamatalik na kaibigan. Wanqing, kahit ganoon pa man, hindi mo dapat isakripisyo ang sarili mong kaligayahan. Isa siyang dating bilanggo, hindi maganda ang reputasyon niya. At saka 5 taon siya sa loob ng kulungan. Napag-iwanan na siya ng lipunan. Alam niyo naman po ang totoo. Tulad ni Suqing si Lin Feng. Mabait at tapat ang kanyang pagkatao. At dahil lang sa pagmamagandang loob niya, kaya siya na frame up at nakulong.
Pero pagdating sa ugali, sa tingin ko ay mas higit siya kaysa sa ibang mga lalaking ipinakikilala sa akin. Tsaka hindi ko naman sinabing pakakasalan ko agad siya. Namambat ang boses ni Lin Wanqing. May bakas ng paninindigan sa kanyang mga mata. Gusto ko muna siyang samahan bilang fiancé niya. Para damayan siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Para mabilis siyang makasabay at makibagay ulit sa mundo. Kinabukasan ng alas 9 ng umaga. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Zhou Mingshan. Mr. Lin, gusto ko lang po ibalita ang tungkol sa pamilya Sun. May halong paggalang ang boses ni Zhou Mingshan. Huwag na, nagtitiwala ako sa kakayahan ng pamilya Zhou. Pinutol ko agad ang sasabihin ni Zhou Mingshan. Sige po Mr. Lin. Tuwang-tuwa si Zhou Mingshan sa narinig. Tanghali ng sumunod na araw. Kasama ko ang nanay kong si Su Qing. Pumunta kami sa isang Mike Halen restaurant sa sentro ng lungsod. Doon ay naghihintay na si Tita Shu at si Lin Wanqing sa loob ng private room. Sa sandaling bumukas ang pinto, kusang napatingin ang mga mata ko kay Lin Wanqing. Nakaipit ng maayos ang kanyang mahabang buhok. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagiging mahinhin. Pero bakas din sa kanya ang pagiging isang career woman. Xiaofeng, upo ka na rito. Hinayla ako ni Tita Shu Jing para maupo sa tabi niya. Pinagmasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Medyo namumula ang kanyang mga mata. Mabutit nakabalik ka na. Tumayo rin si Lin Wanqing at bahagyang ngumiti sa akin. Mahinahon ang kanyang boses. Matagal na tayong hindi nagkita. Tinfeng, matagal na nga. Wanqing, ngumiti rin ako pabalik. Pero may kaunting kaba sa dibdib ko. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni nanay. Nasa dulo na ng dila ko ang tungkol sa pagkansela ng kasal. Pero hindi ko alam kung paano sasabihin. Napansin ni Su Qing ang pagkailang ko. Agad siyang sumingit para pag-aanin ang sitwasyon. Itong si Wanqing ay lalong gumagaling. May sarili ng kumpanya at siya pa ang boss. Mas may narating pa kaysa kay Xiaofeng namin. Nambobola naman po kayo Tita Su Qing. Sinwerte lang po ako. Umiling si Lin Wanqing at napatingin sa akin na may bahid ng pag-uusisa. Nahirapan din si Lin Feng nitong mga nakaraang taon. Isang simpleng pangungusap pero gaman ang loob ko dahil doon. Hindi siya katulad ng iba na agad akong hinuhusgahan at hindi rin niya sinadyang iwasan ang karanasan ko sa kulungan. Ang pagiging prangka niyang iyon ay nakabawas sa kaba ko. Sa hapagkainan walang tigil sa paglalagay ng pagkain sa plato ko si Tita Shu. Daldal siya ng daldal tungkol sa mga nangyari nitong mga taon. Ramdam sa bawat salita niya ang pag-aalala sa aming mag-ina. Si Lin Wanqing naman ay tahimik lang na nakikinig. Paminsan-minsan ay may idinadagdag. Magaan at masaya ang naging usapan. Sa kalagitnaan ng pagkain, sa wakas ay nilakasan ko ang loob kong tingnan si Lin Wanqing. Wanqing, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingala si Lin Wanqing. Tila alam na ang sasabihin ko. Tungkol ba sa kasunduan natin sa kasal? Tumango ako, habang medyo nakukonsensya. Wanqing, alam kong hindi na ako karapat-dapat sa iyo ngayon. Isa kang negosyante na nakapagtapos sa sikat na universidad. Habang ako naman ay isang taong galing lang sa kulungan. Sobrang laki ng agwat nating dalawa. Ayaw kong maging pabigat sa iyo. Kaya gusto mong kanselahin ang ating kasunduan sa kasal. Pinutol ni Lin Wanqing ang sasabihin ko. Ngunit ang kanyang tingin ay sadyang determinado. Lin Feng, hindi ako papayag. Natigilan ako. Nagkatinginan din sina Su Qing at Su Jing. Malinaw na hindi nila inaasahang sasabihin niya iyon. Wanqing, ikaw. Alam ko ang gusto mong sabihin. Ibinaba ni Lin Wanqing ang kanyang mga chopsticks. At seryoso siyang tumingin sa akin. Pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat sa akin dahil nakulong ka. Pero alam kong napagbintangan ka lang. Gumawa ka ng tama pero ikaw pa ang idiniin ng iba. Hindi mo iyon kasalanan. At naniniwala ako na ang isang taong hindi sumuko sa gitna ng matinding hirap at nanatiling mabuti ang kalooban ay mas higit na mapagkakatiwalaan kaysa sa mga taong mukhang disente sa labas. Pero madilim naman ang kalooban. Huminto siya sandali at nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko sinasabing magpakasal na tayo ngayon din. Gusto lang kitang bigyan ng pagkakataon. At bigyan din ang sarili ko ng pagkakataon. Gusto kong makitang muli kang makatayo sa sarili mong mga paa. Gusto kitang samahan sa muling pagbagay sa lipunang ito. Kung sa huli ay maramdaman mong hindi tayo para sa isa't isa. O kung makatagpo ka ng taong mas mahal mo. Hinding-hindi ako mangungulit o hahadlang sa iyo. Ang mga salita ni Lin Wanqing ay sadyang tapat at galing sa puso, na nagdulot sa akin ng halo-halong emosyon. Huminga ako ng malalim, seryosong nagsalita. Wanqing, salamat sa iyo. Kung hindi mo ako ikakahiya, pangako hindi kita bibiguin. Nakangiting tinapak ni Tita Shu Jing ang mesa. Ganyan nga. Alam kong magaling pumili si Wanqing. Mabuting bata si Xiaofeng. Ang kaguluhang ito tungkol sa kasunduan sa kasal. Sa huli ay matagumpay na nalutas sa paraang hindi inaasahan. At ang relasyon namin ni Lin Wanqing ay umunlad patungo sa isang bagong direksyon. Sumali ako sa kumpanya ni Lin Wanqing bilang tagapamahala ng seguridad, gamit ang mga koneksyon at karanasang naipon ko sa Chanyu. Mabilis kong nalutas ang matagal ng mga banta sa seguridad. Kasabay nito, ginamit ko ang yaman ng pamilyang Su at ang sarili kong kakayahan upang makakuha ng kooperasyon mula sa maraming malalaking international brand para sa kumpanya. Kaya naman patuloy na gumanda ang takbo ng negosyo.
Matagumpay ding nakapasok sa trabaho si Inay Suching sa Joe City Hospital. Dahil sa kanyang mahusay na kaalaman sa medisina at mabuting pag-uugali, mabilis niyang nakuha ang pagmamahal ng kanyang mga kasamahan at pasyente. Naayos na rin ang aming bagong bahay. Nasa isang magarang subdivision malapit sa ospital. Maganda ang kapaligiran, at madali ang transportasyon. Pagkalipas ng isang buwan, nagdaos ang pamilyang Joe ng isang malaking salo-salo, upang formal akong ipakilala sa Jiangnan, at maging sa mga tanyag at makapangyarihang tao sa buong bansa. Sa salo-salo, dumating din si Shen Roxy ng pamilyang Shen mula sa Yanjing. Nakangiti siyang nagsabi sa akin, Mr. Lin, maaari na ba nating pag-usapan ang ating kooperasyon ngayon? Siyempre naman, Miss Shen. Sa tulong ni Shen Roxy, nagtatag ako ng sarili kong investment company. Dahil sa aking matalas na pananaw at malakas na background, mabilis akong nakilala sa mundo ng pamumuhunan. Naging isa akong sikat na bigating investor. Kasabay nito, lalo ring lumalim ang pagtitinginan namin ni Lin Wanqing. Isang gabi na puno ng mga bituin. Nag-propose ako sa kanya sa tabi ng Westlake. Wanqing, salamat dahil pinili mong maniwala sa akin sa pinakamadilim kong sandali. Suportahan mo ako. Papakasalan mo ba ako? Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Lin Wanqing. Tumango siya ng husto.